Umaga sa inyo lahat. Wala bang may bandage ang kamay? Nasa paa. So mga kumilos ang kapulisan kasi nabawasan yung paputok. Puro fireworks ang nakikita ko, saka nabawasan din yung mga tambutsyong nagtatakbuhan. So saludo ako sa mga pulis ngayon sa DILG, mga nagawa ng paraan. Ewan ko lang dito kung meron pa rin tumakbong mga tambutso na maiingay na motor. Meron pa rin. So maraming lugar sa Imus daw, ang dami nahuli. 9 pound. Yung mga paputok. So mababaro yung mga naputukan ngayon. So muli, tayo papasok sa ating pag-aaral sa Aklat ng Hopuli, sa series ng ating Theology Matters. Bakit mahalaga ang doktrina o katuruan sa isang iglesia, lalo na sa bawat individual na mananampalataya. So sa research ko, merong kaparehas na karamdaman ngayon yung naranasan ko, yung Job Syndrome. Ito po ay pinangalan ng hidradenitis suppurativa. So, pinagsi HS. Ang tawag po dito sa sakit na to, na kagaya rin ng kay Job, it's widely considered one of the most excruciating skin disease. So, excruciating skin disease, ibig sabihin, napaka-sakit. Hindi lang siya sa ibabaw ng balat, abot siya hanggang buto. Sabi, unbearable pain ang hidradenitis, at sabi, causing deep, agonizing, pus-filled boils. Punong-puno, para bang, nakakita na ba kayo ng taong yung bilog-bilog, malalaki at maliliit? So, ito hindi lang bilog-bilog, punong-puno ito ng nana. At ang mabigat dyan, kadalasan daw, ito ay matatagpuan sa kilikili. So, para hindi ka masaktan, lagi ka nakaganon. Eh, hindi naman pwede. Buti sana kung pan-display ang kilikili mo, kaya lagi nakaganon. Kaya hindi ka pwede nakaganon. Tapos na sa groin, G-R-O-I-N, isang part yun. Tapos sabi, dito raw, under breast, natatagpuan siya. Perianal, sa palibot daw ng ating pangupo. And buttocks. Sabi nga, dahil kung doon sa nakapesto, napakahirap para sa'yo ang gumalaw. Yung piksa nga, madalas sapit eh, ang hirap pumpo. Lalo na doon sa bahagi na to, kung saan mas lalong lumalala kasi laging basa eh. So, ang sabi, friction-induced pain. Lalo sa nagiging worse, lalo na sa simpleng pagkilos mo lang. Like, pag-upo, sitting, or dressing, pagsusuot ng damit. Leading to severe scarring and drastically reduced quality of life with little relief for many sufferers. So ano ang pagkakaiba niya sa Job Syndrome? Sabi ang hidradenitis suppurativa ay common. Unlike sa Job Syndrome, napaka-rare. Bakit napaka-rare? Abay, ang author niyan, si Satanas eh. Especially kay Job lang yun eh. Pero meron daw halos kawig yung Job Syndrome. Pero still rare. At yung kay nangyari kay Job, napaka-unique. Kasi para lang sa kanya talaga yung karamdaman na yun. Ang HS daw ay follicular blockages and JS is broader immune dysfunction. Ang HS ay inflammatory and Job Syndrome is genetic immune failure. But both can look similar in severe inspection. Kukunin ko sana yung mga picture eh. Kaso baka hindi nyo matignan eh. Dito ba naman? Dito ba naman? Tapos, dito. Ang hirap. Yung mga bahagi na yun kung saan na madalas mong gamitin, yun ang hindi mo pwedeng gamitin. Kasi magiging masakit at lalong lalala.
Kaya ma-appreciate nyo kung ano yung nangyari kay Hope. Yung sinasabi nga na halos kayurin niya na yung kanyang mga boils. At sabi nga, nakaupo pa yun sa abo. Di ba, matatanda dati pag may sugat, lalo ng mga aso sa binubudbura ng abo para madaling matuyo. So ngayon, sa ating pag-aaral ay tungkol ngayon sa theology ni Bildad. So nakaraan si Eliphaz, ngayon naman si Bildad theology. So yung kanyang mga principles ang ating pag-aaralan. So muli, iniimbitahan ko kayo na manalangin muna tayo bago tayo magsimula. Ama namin mga kapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Tunay nga na patuloy namin kinikilalakan namin kayo na kayo ang makapangyarihan sa lahat, sumasa lahat, at nakakaalam ng lahat. Tunay nga na wala ng ibang soberanong Diyos maliban sa inyo. Kaya nararapat lamang nagawaran namin kayo ng papurihan at pagluwalhati, lalo-lalo na sa buhay na aming taglay. Sa mga biyaya na aming naranasan sa nakaraan at patuloy na pagsama niyo sa panahon ng aming kalungkutan, kapigatian at kalungkutan at tunay nga na sa maraming dinaanan namin pagsubok, tanging kayo lamang aming nasasandigan at nalalapitan. Ialubos kami ng papasalamat na sa pagpasok ng bagong taon na ito, tunay nga na minabuti niyo ang bawat sa amin na patuloy na umiral pa rin sa mundong ito. Kalakip ang pag-asa na tunay nga na nagmumula lang sa inyo. Kaya tulungan niyo kami na sa buhay muling ito ay patuloy na kami samahan, kalakip ng inyong biyaya, at patuloy kami na dumadalangin na inyong gabay, na tunay nga na sa oras, sa araw, at sa panahon na aming ilalagi sa mundong ito, tunay nga na maging kaigay-gaya nawa ang buhay namin at maabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Tuloy po kami nagpapasalamat sa inyo at sa mga darating pa. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So medyo balik po tayo, no? Sa chapter 1, sinabi ng ating Panginoon sa Job chapter 1, verse 1 and 8, si Job ay dineclare niya na blameless and upright. At during that time sa Job chapter 1, verse 9 to 12, ginrant niya yung permission kay Satanas dahil sa pagmalmalaki niya dito kay Job. Dahil nga sabi ni Satanas, subukan mo na huwag pagpalain si Job. Ano mo yung kamay sa kanya pag hindi isinumpa ka ni Job. Kaya pagdating ng chapter 14 to 15, pinatay ng demonyo ni Satanas ang kanyang mga tauhan. Pagdating sa verse 16, kare-report pa lang ng tauhan niya, pinatay naman ang kanyang mga tupa at sinunog ang kanyang mga alipin. Verse 17 ng chapter 1, katapos ng pagre-report, yung mga camel naman ang pinatay. So after that, ni-report ulit, pagka-report, meron na namang nangyari. Verse 18 to 19, his children were struck down. So, namatay naman yung kanyang mga anak. Pero sabi sa verse 20 to 22, verses 20 to 22, in all of this, Job did not sin. Ano ba yung binihika ni Job? Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang kukuha. Kaya sabi niya, papurihan ang pangalan ng Panginoon.
Kaya sabi nga, in all of this, hindi pa rin nagkasala si Job. Pagdating ng chapter 2, sa verses 3 to 6, binigay na naman uli ang permission na itest uli si Job sa pamagitan ng Satanas. Subukan mong galawin ang kanyang katawan, ang kanyang buhay, pag hindi isinumpa ka niya. So, ginaran yung permit na pakilaman si Job, pero ang bilin, wag lang daw papatayin. Job chapter 2, verse 3 to 6. At pagdating nga nun, sa chapter 2, verses 9 to 10, sinabi ulit, in all of this, Job did not sin again. Bakit? Ano ba nangyari doon? So nakita ng kanyang asawa yung kanyang paghihirap. At sinika ng kanyang asawa sa pagitan ng verses 6 to 9, sumpain mo na ang inyong Panginoon para mamatay ka na. So gaya na sinabi ko nakaraan, kung kayo po ang asawa ni Job, sasabihin nyo rin kaya kay Job yung sinabi ng kanyang asawa. Yung mga makikita ngayon sa Google pagdating sa sakit ng hidradenitis, yung Job syndrome, pag ikinumpare mo yun kay Job, imagine mo kung ano yung excruciating pain na yun, yung mas gusto mong kayurin ang mga piksa mo at pumutok at umupo sa abo kaysa pananatilihin siyang hindi kinakayod. Kung gano'n ang naging attitude ng kanyang asawa, bakit mas gusto pang mamatay? Kasi hindi mo matignan ang hirap na dinadanasan ni Job pagdating sa sinasabi nga na for Job only na karamdaman. Parang siya, tailor-made. Ano ba yung tawag sa mga damit? Signature clothes. Parang ginawa yun para kay Job lang. Yung test na yun. So, ibig sabihin, kahit anong itsura ng iniisip mo kung gaano kabigat, yun ang makikita mo kung meron si Job. Pero sabi, Job, bakit hindi siya nagkasala ulit? Tingnan natin sa verses 9 to 10 ng chapter 2. Then his wife said to him, do you still hold fast for your integrity? Curse God and die. But he said to her, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from God? And shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with these lips. So imagine mo, kung tayo na nilikha ng Diyos, mabubuting bagay lang ba daw ang ating tatanggapin at di masasama? Alam mo, maraming tao sa panahon ngayon, lalo sa politika, maraming self-entitled. Parang lahat ng pribileyo gusto niya, meron siya. Ayaw niyang maimbestigahan, ayaw niyang mapagsasabihan, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganun. Pero sabi ni Job, bilang nilalang ng Diyos, meron ba tayong karapatan na puro mabubuti lang ating matanggap at hindi ang masasama? Meron ba tayong karapatan? Kaya sinabi niya, in all of this, Job did not sin. So, ang ganda naman ni Job. Hindi pa rin nagkasala. Imaginin mo, wala kang naiisip kahit isa na nagawang kasalanan, pero nangyari sa'yo yung lahat ng dilubyo na yun. Tapos ganun pa rin ang imimika mo. So nakaraan kay Eliphaz tayo. Ngayon naman kay Bildad. Si Bildad po, ayon sa ating teksto, Job chapter 8 verse 1 to 22,
Si Bildad ay Shuhite. Hindi ko na ano sa Google kung paano binabasa siya. Galing po sa nomadic tribe connected to Shua. Si Shua ay descendant of Abraham through his wife Keturah. Sino yung wife ni Abraham na Keturah? Yung kanyang alipin. So mistiso si Bildad, galing sa nomadic tribe, pero galing sa alipin ni Abraham. Bildad's theology is also a traditionalist, gaya ng kay Eliphaz. Ibig sabihin, yung traditionalist, galing yan sa turo na what you sow is what you reap. Cause and effect. Kung ano yung sinuksok, yun din ang madudukot. Sino ba yun? Si Arcangel? Ano ba yun sa bata? Ano pangalan nun? Kung kaya mong isipin, kaya mo rin gawin. So kapares daw ng theology ni Eliphaz, traditionalist, in some sense, nakaano sa retribution theology. Kung may ginawa ang masama o kasalanan, meron niyang kapusanahan. Kaya what you sow is what you reap. Pero ang pagkakaiba ng kay Bildad, nakabase siya sa history, sa past generation. He agreed with Eliphaz that God was paying Job back for some sin he had secretly committed, and believed if Job repents, confess his sins, God will show mercy. So, doon nagkakaparehas si Eliphaz at si Bildad. Nga lang, medyo level up si Bildad kasi ang kanyang theology galing mismo sa datos ng history, ng nakaraan. Dahil siguro, dahil lipisan ni Abraham, so mahilig siya sa history. Unlike kay Eliphaz, more on experiences. Si Eliphaz ay nakadepende sa personal experience and observation. But Bildad cited a more reliable authority, the experience of the past generation that had come through years of tradition. Gaya sinasabi sa verses 8 to 10 ng chapter 8. So Bildad is traditionalist based on the past ancestors, while Eliphaz is existentialist based on personal experience. So medyo level up si Bildad. So ito po yung sinasabi nga na pangalawang kaibigan ni Job. So after nung malaman nila yung karamdaman ni Job, sila po ay pumunta kay Job. Nung nakita nila si Job, halos hindi sila makapaniwala sa itsura ni Job. Tapos sinamahan nila si Job sa pagkakaupo sa lupa sa ilalim ng abo. 7 days and 7 nights. So meron din tayo makukuha mga mabubuting bagay sa mga kaibigan ni Job. Si Eliphaz, si Bildad, at yung medyo malayo, Zophar. So ibig sabihin, sa verses 8 to 9, binanggit ni Bildad, ibig sabihin, yung nakaraan. So ibig sabihin, yung verses 8 to 9, ay look back. So nakaraan. So yun yung tinutukoy niya, appeal to wisdom of the past. Ang verses 11 to 12, look around. So sa nature na sa nakabase naman, sa environment. Sa papyrus, withers quickly without water. Verses 14 to 15, spider's web. They are fragile and unreliable. And verses 16 to 19, sa mga halaman, well-watered initially, but bigla silang nalalanta dahil sila'y nakatalim sa bato. Sabi sa verse 13, ito ang destiny ng mga nakakalimot sa Diyos. Yung sinasabi sa verses 20 to 22, clothed with shame
and they shall perish. So sa ating pag-aaral ngayon, ayon sa tinuturo ni Bildad, ngayon, imagine mo, si Bildad nung nagsalita after ng reply ni Job sa sinabi ni Eliphaz. Kaya pumapasok dito yung sinasabi ng verse, natin. How long will you say these things, and the words of your mouth be a great wind? Ibig sabihin, nagkaroon ng reply si Job sa sinabi ni Eliphaz. Nangatwiran din siya. Pero yung pangangatwiran ni Job, ang sabi, parang great wind lang. Parang sinasabi niya, nagsasalita ka ng walang katuturan. Ang hinihingi lang ng dalawa na to, meron kang kasalanan na dapat mong pagsisihan at i-repent mo sa harapan ng Diyos. At ang sabi nga rito ni Bildad, kung ano yung meron ka sa kanaraan, ibabalik yan sa iyo. So pumapasok dito yung teaching ng prosperity. Sinasabi nga na ito sa verse 7. Okay, verse 6. If you are pure and upright, surely then He will rouse Himself for you and restore your rightful habitation. And though your beginning was small, your latter days will be great. Sabi ko, kagaya nung nangyari kay Eliphaz, parang meron na siyang preview. Pero nasasabi lang na yun. Ito naman ngayon kay Bildad, parang nagbigay din siya ng preview kung ano yung mangyayari sa last chapter. Kung paano dinoble ng Diyos yung mga nawala sa Kanya. Pero hindi nila alam, walang mga alam to si Eliphaz at si Bildad sa mangyayari. Lahat sila nakabase sa experience, kagaya ni Eliphaz, si Bildad nakabase sa nakaraan, sa generation, sa past history. Sila po ay parehas traditionalist. Medyo reliable lang ng konti si Bildad kasi meron siyang datos ng nakaraan patungkol mismo sa kanyang mga ancestors. Pero sabi rito, may ibabalik sa iyo. Doon nagsimula ka ng maliit, magiging great ka in return after mo magkaroon ng repentance. So yun yung sinakounsel ni Bildad kay Job. Pero ang mabigat dyan, mismong si Job, sabi nga, pag nagre-reply siya, hindi ma-appreciate ng hindi ma-appreciate ng dalawa. After ng text na to, magre-reply na naman si Job. Hindi nila ma-appreciate. Bakit? Kasi sa kanila, cause and effect. What you sow is what you reap. Hindi pwedeng wala kang kasalanan. Kasi ganito ang nangyayari sa mga wicked. Ganito yung mga hindi kumikilala sa Diyos at kumakalimot. Lahat sila nagpe-perish, namamatay, nawawala. Ginamit pa nga ni Bildad yung nature yung principles ng nature. Na lahat tayo nakabase sa Diyos. Lahat tayo umiiral dahil sa Diyos. Hindi ka umiiral dahil sa sarili mo lang. Lahat tayo pwedeng puksain, pag gusto tayong puksain ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Yun yung sinasabi ni Bildad. Pero ang mabigat dyan, every time nasasagot si Job, sabi nga ni Bildad, parang kang napakalakas ng hangin. How long will you say these things? Parang bang pag nagsa-counsel si Eliphaz at si Bildad, ang dami sinasabi ni Job. Kung tutusin naman, ilagay niyo naman ang sarili niyo kay Job. Ang dami ng mga sinabi mong kaibigan, hindi mo matanggap, parang may kasalanan ka, huminga ng tawad para maibalik lahat yan. Pag nag-iisip si Job, parang ilang beses niya nang binalikan ng pangyayari, parang wala akong maisip na kasalanan ko. Kaya yung sinasabi nila kay Job, iba naman ang sagot ni Job. Hindi sila magsalubong, hindi sila magkaintindihan. Kahit pa siguro tayo, at sa inyo, mangyari yun. At ganun pa ang mga counselor mo at advisor mo, parang hindi kayo, gusto kang tulungan, gusto kang bigyan ng comfort, pero parang hindi comfort ang nangyayari. Parang pinipilit sa'yo na may kasalanan ka. Wala.
Saan kayo magkakasundo? Kaya sabi ni Bildad, ang dami mong sinabi. Sabi nga, and the words of your mouth be a great wind. Parang ang lakas ng sinabi mo, lakas ng dating mo, ang dami mo sinabi. At sabi niya sa verse 3, does God pervert justice? Hindi pwedeng masama ka, tapos hindi ka parurusahan. Ganun na ang justice na tinutukoy ni Bildad. Kaya ang ating pag-aaralan dito, paano nga ba ibinibigay ng Diyos ang kanyang ustisa? Ano ba ang ustisya ng Diyos? Gaya na sinasabi ni Bildad. Ayon din sa kanyang salaysay. So ang title ng ating pag-aaral ngayon, God's Justice. At ang ating God's Justice, mayroon 20 pinupunto. Tinitigyan natin to as a whole, hindi dun sa sinasabi lamang ng kanyang mga kaibigan. Kasi kung magre-relay lang tayo at magre-relay lang sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan, hindi po magkakasundo ang ating pupuntuhin, ang ating pag-aaralan, ang tinuturo mismo ng Diyos sa ating lahat. Ano nga ba ang hustisya ng Diyos? Lalo na sa katulad ni Job. Ang unang hustisya na ipinakikita ng Diyos sa ating pag-aaral, ang hustisya ng Diyos ay absoluto. God's justice is absolute. And number 2, God's justice is mysterious. God's justice is absolute. Why absolute? Ang hustisya ng Diyos ay unrestricted, unlimited, complete. Ano ba sa Tagalog ang absolute? Nahanap yung Tagalog niyan. May mga ano na hirap at Tagalogin. Payak. Mineral water yun. Ano ba? Payak. Ultimate reality, final, existing independently. Absolute. Ang absolute ay nakakabit sa sagiging sovereign mo. Pag ikaw ay sovereign, it means unlimited ka, eternal ka. Ibig sabihin, ikaw yung final authority. Ikaw yung ultimate reality. At sabi nga, yung justice mo, kung absolute yan, existing independently. God's justice is absolute. Even when it's hard for people to understand why a righteous individual suffers. Basta yun ang hatol ng Diyos. Parang hari, hindi mababalik. Yun ang kanyang desisyon. Yun ang magaganap. Because siya ay absolute. Nakakabit yan sa kanyang being. Kaya siya ay sovereign God. Kaya ang kanyang justice, absolute. Kaya imagine mo, infinite sa finite. Saan tayo magpapanagpo? Ano sabi nung aklat ng Isaiah? Kung gaano kataas ang isip ng Diyos, ganon din kataas ang langit. Kung gaano kataas ang langit, ganon din ang isip ng Diyos. Na natin, ano yung verse na yun? Isaiah 55 verse 8 to 9. Bakit God justice is absolute? His wisdom and plans are vastly superior and beyond human comprehension. Base sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, encouraging trust in His divine perspective even when the circumstances are unclear. So ngayon, hindi sila magkaintindihan. Etong mga kaibigan niya, nagmamarunong. Base sa experience, base sa nakaraan. Eto naman si Job, hindi niya maintindihan bakit nangyayari yun sa kanya.
So ngayon, ibig sabihin, pagdating ng verse 42, chapter 42, abay, nagtanong na rin si Job. Pero sinagot siya ng ating Panginoon sa maraming tanong na hindi niya kayang sagutin. Infinite sa finite. Sa all-knowing, pero ikaw, ang nakikita mo lang kung ano yun ngayon. Pero yung nakaraan at ang hinaharap, hindi mo na alam. Ang Diyos, wala siyang nakaraan. At wala rin siyang hinaharap. Ang Diyos, lahat sa Kanya, kasalukuyan. Hindi sa time-bound, kasi eternal ang Diyos. Kaya sabi nga dito, sa Isaiah 55 verses 8 to 9, ano ba sabi? Verses 8 to 9. Okay. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ano ba circumference ng ulo natin? Abang baby, lumalaki yan. Maliban lang kung may hydrocephalus ka. Pero still, hanggang dyan lang. Kung ano yung sakop ng skull mo, yun lang ang utak mo. Limited. Ibig sabihin, hindi ka all-knowing. Ang Diyos, hindi katulad natin na may ulo, may katawan. Nangyari lang yan kay Kristo, sa katawan tao. Pero ang Diyos, dahil siya ay sovereign God, hindi po siya limitado. Wala po siyang boundary sa panahon, karunungan, at sa kanyang presensya. Ganun po ang Diyos. Hindi kagaya ng Diyos ng mga ngayon, na pag mayroong sunog, ang unang itinatakas, yung kinikilala nilang Diyos. Hindi po yung Diyos. Ang Diyos, yung kung ano lang gusto nila, at yung ayaw nila, hindi nila Diyos yun. Kung ano yung salita niya, yung ano lang gusto nila sundin, yun lang susundin niya. Pero yung ayaw niyang sundin, hindi niya gagawin. Hindi Diyos ang kinikilala nila. Ang Diyos, siya yung sovereign. Hindi sa sakop ng panahon. Hindi sa sakop ng lugar. Kasi all present siya. Bakit? Siya ang naglalang. Ano ba yung ano natin? In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, time. Ano sunod? Created heaven, space. Ang earth, matter. Yung tatlo na yun, binuo yun. Ibig sabihin, kung likhaya ng Diyos, mas higit pa siya sa panahon. Mas higit pa siya sa space. Mas higit pa siya sa matter. Kasi po siya ang naglikha. Ganun po ang Diyos ng Biblia. Kaya pagdating sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi mo pwedeng questionin ng Diyos na siya ay mali at ikaw ay tama. Gaya ng winiga ko dati, yung mga unang gera, panahon ng Cold War, merong isang barangay sa Europe, ang tanging anak niya lang ang may polio. Lahat matitino ang kanilang naging buhay. Lahat naging proportion, walang kapansanan. Nagtanong din siya sa Diyos niya. Sa dami-dami ng mga pinanganak, nakabats ng anak ko, bakit siya lang ang may polio? Siya lang ang may karamdaman. Siya hindi makapaglakad ng ayos. Alam niyo, dumating yung gera. Lahat ng kabats ng anak niya, lahat kasama ngayon sa gera. Kasamang naging sundalo. Dahil yung anak niya, PWD, exempted. Pero ang gera dati, maramihan, kasi marami rin ang nauubos. Bibira ang nakakauwi. Ngayon yung tanong niya sa Diyos, biglang nabago. Pinapurihan niya yung Diyos, kaya pala nangyari sa anak ko yun. Para hanggang ngayon, meron ng kasamang anak. Yung mga kasabay niya,
mga magulang nun, wala na yung kanilang mga anak. Hindi nakabalik. Ganun po tayo mag-analyze. Hindi kasi natin makikita yung hinaharap. Ang Diyos lang nakakita ng hinaharap. Kasi siya ay walang hanggang kasalukuyan. Kung gaano kataas ang langit, ganun din ang pag-iisip at pamamaraan ng Diyos. Sabi ng Isaiah, kaya hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos ayon sa ating pag-iisip. Ganun na nangyayari sa mga kaibigan niya, cause and effect. What you sow is what you reap. God's essential nature is just and holy. He cannot be unjust. Imagine mo, kung gusto nila ni Bildad just, eto dapat sa'yo, eto ang nangyari sa'yo kasi may kasalanan ka. Ganun ang pananaw ni Bildad. Ganun ang ustisya. Pero kay Job, hindi niya makita eh. Wala nga akong kasalanan eh. Kaya nga yung reply niya, mas mahaba pa sa sinasabi ng mga kaibigan niya eh. Para bang, sino ba rito yung mga nakaranas ng pinagagalitan ng magulang? Yung nasa sulong ka na, bulong ka pa ng bulong, ungol ka pa ng ungol. Sa sinabi ng nanay niya, para sinasabi mo, hindi nga ako may kasalanan si kuya eh. Tapos si kuya naman, mukmuk din ang mukmuk. Kasi ang sistema dati, pag may isang kasalanan, lahat pinapalo. Di ba, Nanay Tess? Bakit kaya ganun prinsipyo dati? Isa lang ang may kasalanan, pero lahat pinapalo eh. Walang umaamin. Ha? Walang umaamin. Kaya lahat talo. Kaya makita mo, ganun din nangyari kay Job. Kung sinasabi ng mga kaibigan niya, kaya ang dami niya sinasabi, hindi niya matanggap eh. Pero sabi nga, God's essential nature is just and holy. Hindi pwedeng walang justisya ang Diyos. Hindi pwedeng unjust o mali ang kanyang hatol. God's justice is an external rule He follows. Hindi raw yung batas na sinusundan niya para sundin. Ang sabi, yung kanyang justisya ay nagre-reflect sa kanyang pagiging holy and just. Nasa sarili niya. Umiiral sa kanya. Kasi ito yung kanyang karakter. Just and holy. Kaya sabi, yung kanyang justice, yung kanyang batas, hindi yan external na batas na sinusundan niya. Kundi ito mismo, yung kanyang katangian. Yung sinasabi nga na kalikasan niya. Ang pagiging tama ang paghatol. Is part of His very nature, making it perfect, reliable, and unchanging. Kaya nga pag iniyakap mo ang Diyos, pag kumikilala ka sa Diyos, dapat alam mo sa sarili mo na pag siya humatol, tama kanyang hatol. Hindi mo pwedeng questionin. Kasi kung siya ay all-knowing, all-present, and all-powerful God, sovereign God, God's justice is absolute, payak. Nasa pinakamataas na kalagayan ng hatol. Walang pwedeng kumestyon. Parang sa batas natin, pag yan ay nasa Supreme Court at yan ay nagbabana ng hatol, wala nang apila. Meron pa bang apila after ng Supreme Court? Mga regional trial court, meron pa yung Court of Appeal. Makakaapila ka pa. Pero pag umabot sa Supreme Court, at eto na yung hatol, hindi ka na makakapila. Final na yun. Absolute na yun. Meron bang nangyaring ganun? Kasi Makmak, meron pa bang kumestyon sa Supreme Court? Nabago ba ang kanyang hatol? Okay. Pero kakaiba sa ating Diyos. Ang sabi, perfect ang kanyang justice. Yan ay reliable and unchanging. So yun po yung sabi nga, kung ang God's justice is absolute, ano yung hamon sa atin? Paano natin yan isa sa pamuhay? Kung sila ay nagugulimehanan, si Job at kanyang mga kaibigan, pero dahil tayo ay nagbabasa na ng kwento,
Para bang isang dalawang magkaibigan. Parehas ng pinanood na sine, parehas ng oras, magkatabi pa. Nung kumain na sa McDo, panay pa ang kwentuhan sa parehas nilang pinanood. Magkakaiba pa ba ng kwento yon? Pero parang hindi pa rin nagsasapawan pa rin sa kwento. Bakit kaya ganun? So ngayon, eto, nakita natin yung buong kwento. So hindi pwedeng magkaroon tayo ng pagsilip na mali at konklusyon na mali. Na eto ang Diyos, absolute ang kanyang justice. Kasi nakita natin yung ibabaw, yung kwento. Pero during that time, eto yung kwento ni Bildad, eto yung kwento ni Job. Yun yung bird's eye view, yung theology from below. Pero dahil nakikita natin, ito yung theology from above. Ngayon, bilang hamon sa atin, pagdating sa nangyayari, huwag po tayo maging judgmental. Pag merong nangyayari sa isang tao, ganito ang nangyayari sa kanya, gaya ng kay Job, nagdurusa. Hindi po tayo dapat maging judgmental. Kasi pag naging judgmental tayo, isang paraan na rin yan na tinatanong natin ang Diyos sa ginagawa niya sa iyo at sa ibang tao. Dapat gayahin natin sila before. Ano ba ang ginawa ng kaibigan niya? May magandang ginawa yung kaibigan niya, tatlo eh. Una, nung nalaman nila, pumunta sila kay Job. Tapos anong pangalawa? Anong pangalawang ginawa nila? Nalungkot sila sa nangyari kay Job. Kaya sabi, pinunit ang kanilang mga damit. Lungkot na lungkot sila. Ang pangatlo, sinamahan nila si Job for 7 days and 7 nights. Doon pa lang sila tama. Pero nung nag-counsel na sila, ang sabi nga natin, bilang hamon, huwag kang maging judgmental. Baka sumablay. Imbis na maging comfort, torture ang ginagawa mo doon sa taong kinakounselan mo. Kasi nagmamarunong ka. They deeply don't understand doon sa kanilang mga kinakaunsilan, sa kanilang nararamdaman. So ngayon, bilang hamon din sa atin, we must trust God for He is incapable of injustice. So gaya rin ni Job, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos kahit na hindi niya maintindihan. Gaya na sinasabi ko, yung nakalimutan ko na ng verse niyon. Even though He slay me, I will still hope in Him. So we must trust God for He is incapable of injustice, and no one escape His justice. He will ultimately hold everyone accountable, balancing divine law with mercy. So ibig sabihin, ang karakter ng Diyos ng paghahatol, nandun yung sinasabi nga ng love and mercy. Yung divine law and mercy. Yung nakaraang preaching ko, ewan ko naalala ni Jojo yung kay Jonah, yung kanta ng Def Leppard. When love and hate collide. Sa cross po, nagsalubong yung hate and mercy. Yung love, nagsalubong. May mga pastor na hindi maintindihan. Bakit daw sabi ng isa? Bakit pa kailangan parusahan, patayin ng Diyos si Kristo na wala namang ginawang kasalanan? Pwede niya namang patawarin ng tao. Tapos meron pa akong narinig. Dating Pangulo. Hindi ako bilib dyan. Gumawa ng tao. Tapos sinayaan niya mapunta sa impyerno. Nilikha niya ba ang tao? Tapos yung nasa cross, hindi na nakakabilib. Meron bang Diyos na pinako sa krus? Imagine mo, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, ganun ang inyong ganun tumatakbo ang pag-iisip mo pag hindi mo kilala ang Diyos.
Alam nyo, kaya kailangan parusahan si Kristo at mamatay sa cross. Dahil imbis na sa atin mangyari yung parusa at puot para sa isang makasalanan, si Kristo na umako. At yung katuwiran na nagain niya sa kanyang pagkakaroon, yung pagkaroon ng pagiging matuwid, dahil hindi siya nagkaroon ng kahit isang kasalanan, kung ano yung nagain niya through that death, yun din ang magkakaroon tayo. Yung katuwiran na yun, na every time natitignan ng Diyos, tayo, katuwiran ni Kristo ang nakikita sa Kanya. At every time titingin ang ating Ama kay Kristo, nakikita yung kasalanan mo. Doon po sa cross nagsalubong yung sinasabing ang law and mercy. Yung sinasabing yung hate and love nag-collide doon sa cross. So yun po yung sinasabing bakit ang hustisya ng Diyos ay absoluto payak. Never natin pwedeng questionin. Kasi hindi nila alam, yung nangyayari kay Job, it's only a test. At yung si Job na yun, hindi niya alam, sa langit, siya ay pinagmamalaki kay Satanas. Imaginin mo, ang nasa isip ni Job, pinaparusahan siya sa kasalanan, wala naman siyang ginawa. Pero hindi niya alam, ipinagmamalaki siya dahil siya ay nakikita tangi na matuwid na nilalang sa harapan ng Diyos. May umepal. Subukan mong tanggalin lahat ang pagpapala na meron siya pag hindi ka sinumpa niya. Kaya inayaan si Satanas. Pero sa ibabaw nun, ipinagmamalaki si Job. Pangalawa, God's justice is mysterious. Gaya sinasabi sa Isaiah 55 verse 8-9, God's ways are higher than ours, and we don't see the whole picture of His divine justice and wisdom. Imagine mo, ano ba ang pananaw mo sa pananaw ng Diyos? Ang mata natin, pag nakaharap doon, nakikita pa ba ang likod? Bakit kaya ginawa ng Diyos yung mata natin isang side lang? Para umasa tayo sa Diyos. Imagine mo kung ginawa kang pinya. Ano ba yung pinya? Ang daming mata. Lahat ng parte ng mukha mo may mata. So, ano ka? Lahat nakikita mo na. Imagine mo. Pero makikita mo, tatanungin, bakit hindi ginawa ng Diyos na lahat ng parte natin may mata? Imagine mo, ano yung tsura mo kung lahat may mata? Diba? Bakit ginawa ng Diyos ang ilong natin pa ganyan, hindi pa tingala? Imagine mo, pag malapad pa ilong mo, nakatingalang ganyan. Lahat, ang pagkakalinga ng Diyos sa atin, masterpiece yan. Kaya nga, even doktor hindi may paliwanag yan, paano nagsimula sa fetus, paano nabuo, paano lumaki. Even si Jesus hindi maintindihan kung paano tayo likha ng Diyos, paano ang pagkakalikha. Because of God's wisdom. His wisdom and plans are vastly superior. Gaya sinasabi sa Isaiah 55 verse 8-9. Beyond human comprehension. Kaya sinasabi, kaya nga hinahamon tayo ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Every time na mangyayari yung kagaya ng kay Job, at every time na kung ano pa yung nangyari sa iba. Kaya nga may mga previous na mga patriarchs and mga kapatiran natin sa una. Dahil sa kwento ni Job, dumadating ang punto, hindi na rin sila nagtatanong. Yung kumanta ng It Is Well, kumanta ng Blessed Assurance. Sila inspired ng kwento ni Job. Kaya yung kahit pinakamatinding tragedy nila, still, nananampalataya sila sa Diyos. Bakit si Paul Washer, sinabi niya, sa
isang message, Panginoon, patuloy akong sumasamba sa iyo, nananampalataya, namumuhay sa iyong salita, buong buhay ko. Pero, kahit mamatay ako at ibulid mo ko sa impyerno, pagtitiwala at sasamba pa rin ako sa iyo. Kasi hindi mo may papantay ang kanyang isip sa ating isip. Ang tangi langing magagawa sa kanyang justisya na misteryoso, magtiwala lamang sa Kanya. Sabi nga, pagdating sa ating Panginoon, why do righteous suffer? Ang tanong nila. May libro pa nga kung merong Diyos, bakit merong gera? Bakit merong kagutuman? Naalala ko naman, ganun din ang tanong niya Kung merong Diyos, bakit may kagutuman? Bakit may naghihirap? Bakit umaabot ng ganitong karamdaman, ganitong peste? Question mark sa Kanya. Ang mabigat dyan, why do righteous suffer? Meron pong nangyari, hindi lang si Job. Pagdating sa New Testament, si Jesus Christ po ay nagsuffer. Jesus Christ was crushed even without a single sin. Wala po siyang ginawang kasalanan. Pero ang naranasan niyang kaparusahan, mas higit pa sa isang taong punong-puno ng kasalanan, even he described. Ewan ko pag narinig nyo na ang kwento doon sa Passion of the Christ, pagdating po sa tunay na kwento, mas mahigit pa sa nangyari sa Passion of the Christ. Imagine mo, yung nanonood ba kayo ng Mahal na Araw? Yung inaampas ng ganyan. Alam niyo, ang inaampas kay Jesus, leather. Tapos, ang dulo nun, yung mga buto ng tupa, na merong bahagi ng tupa, na merong kalawit. Kaya, hanampas nun, may inihinang laman. Subukan kaya nila yun. Walang balat na nabuo sa katawan ni Kristo kasi yung mga berdugo galit na Kung saan na tumatama, merong sa mukha, merong sa katawan, lahat tinamaan. Yung hampas niya, ganun. Merong kalawit, may inihilang balat. At pag hindi nahila, pepersahin talaga. Imagine niyo yun. Kung sana i-devise ng mga Romano nung panahon na yun, ang pinakamasakit, excruciating na pain na pwedeng mangyari sa isang taong isinumpa dahil sa kanyang kasalanan. Dinivise yun ng mga Romano, yung pagpapahirap na yun. Pero sabi, si Kristo hindi siya nakaranas ng anumang kasalanan. Kaya sabi nga ni John MacArthur, pagdating sa suffering, sabi niya, our Lord Jesus Christ, in His own suffering and death, is an equal example of the reality that one can be completely in the will of God, supremely gifted and used by God in ministry, and perfectly righteous and obedient toward God, and still undergo tremendous suffering. God's justice is mysterious kasi hindi natin pwedeng gamitin ng 1 plus 1 equals 2. Hindi natin pwedeng gamitin ng science natin, hindi pwedeng natin gamitin ng physics, hindi natin pwedeng gamitin ng math, at even ng ating philosophy. Kasi siya po ay sovereign God. Kaya yun sa atin, bilang hamon sa atin, bilang turo dito sa ating pag-aaral, sa teksto ng ating pag-aaral kay Bildad. Pagdating po sa mga ganung pangyayari, we must impart compassion and humility rather than quick judgment when others suffer. Alam nyo, nagsalita ba yung tatlo? Kunyari si Elipas na unang nagsalita.
Alam niyo, bago sila nagsalita, 7 araw at 7 gabi. Pumunta sila, nalungkot sila, at sinamahan nila si Job. Okay na sana eh. Nagsalita pa eh. Nagmarunong pa eh. Kaya mga babalikan natin. Baliktarin natin. Kayo yung nag-suffer. Ano ang expect nyo sa magka-counsel sa inyo? Ang mabigat yung nagmamarunong pa. Ano sasabihin nyo? Ibig sabihin, mas maganda na yung ginawa ng 3 bago sila nagsalita. Pumunta, nalungkot, sinamahan. Ang ganda lang. Huwag ka na magsasalita kasi lalo na't hindi mo naiintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya. Mas better daw na mag-impart ka na lang ng compassion and humility. At sa atin naman, na dumadanas ng ganung kalagayan, we must trust God even we don't know what He is doing. Kaya sabi nga, laging baliktad eh. Kung ayaw mong manalangin, yan ang panahon na dapat kang manalangin. Kasi, unang-una, ang kasalanan ang puso natin. Lagi siyang nandaraya. Lagi siyang palayo sa Diyos. Sa nangyayari sa atin ngayon, marami pong taong nagkakasala, imbis na lumapit sa Diyos, lalo pong lumalayo. Ang simbahan po ay hindi po lugar ng isang taong walang kasalanan. Ang simbahan po ay lugar ng mga taong makasalanan na walang ibang inanghan at walang ibang pag-asa kundi ang habag ng Diyos na malayang umiibig sa atin. At ang sabi, kung sino man ang lumalapit sa Kanya at humingi ng tawad, hindi niya ipapakawil. Ibig sabihin, ang simbahan ay lugar ng makasalanan, lugar ng may sakit. Hospital po ito. Imagine mo, kahit even yung angels na hindi nagkasala, umaawit ng banal, banal, banal. Bakit? Kasi ang Diyos lang ang perfect. Ang Diyos lang ang absolute. Ang Diyos lang ang eternal. Lahat tayo nakabase lamang sa biyaya ng Diyos. Lahat po tayo pwedeng maging hari ng sablay. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi magkakamali, hindi magkakasala. Hindi natin alam ang hinaharap. Hindi natin alam ang lahat ng knowledge na meron itong mundo na to. Hindi natin alam lahat. Kaya dapat, imbis na magtanong tayo, dapat mas lalo tayong magtiwala sa Diyos. Mas lalo natin siyang kilalanin. Kaya nga sinasabi nga, etong theology matters natin, kaya tayo nagsisiris ngayon, maraming tao ayaw nang kumilala sa Diyos ayon sa Biblia. Gusto niyang kilalanin ng Diyos ayon sa kanyang gustong pagkakilala. Namimili siya ng Diyos na gusto niyang sambahin. At kung namimili ka ng Diyos na yung gusto sambahin, hindi po yan Diyos, Diyosan po yun. Nakabase sa iyo. Ang Diyos kasi ay sovereign God. We must trust His divine perspective even when the circumstances are unclear. Kailangan pagkatiwalaan natin kung ano yung kanyang mga pananaw, perspektibo, patakaran. Even kahit na hindi natin maintindihan at hindi malinaw para sa atin kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, natutuwa ako dun sa pelikula na Leap of Faith eh. Bakit Leap of Faith? Panoorin niyo Indiana Jones. Yung last part, yung tatawid na sila, ang lalim ng bangin eh. Iahakbang mo ba yung paa mo? Eh, kitang-kita mo, lalim, malalaglag ka ron. Yun po yung movie na Leap of Faith. Gagawin mo isang bagay dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi mo gagawin ng isang bagay dahil nakabase ka sa mata mo,
sa talino mo at sa pakiramdam mo. Ang sabi, nung umakbang si Indiana Jones, may sumunod na baitang. Tapos nung sumunod na baitang, sunod-sunod na yung lakad niya hanggang sa makatawid doon sa kopa ng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito lang yun. Pero kahawig na ng leap of faith. Ganon din ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ng Diyos, kahit hindi malinaw sa iyo, gagawin mo at magtitiwala ka sa Kanya. Hindi ka magugulimahanan. Kaya sabi nga, napakitindi ng ating pag-aaral ngayon. Kahit balik natin dito sa kwento ni Job, babagsak pa rin sa isang bagay. Magtiwala ka sa Diyos. Kahit na ang nangyayari sa iyo, hindi malinaw at hindi mo maintindihan para sa iyo. Dahil, ano sabi ni Isaiah? His thoughts and His ways as high as the heavens above. Ganun din ang kataas ang kanyang isip, ang kanyang pamamaraan. Kaya ang tanging nangyayari, magtiwala ka lang. Relax. Sabi nga niya kay sino ba kasama ni Moses? Si Joshua. Be still. Kay Moses, be still. Imagine mo, kung ikaw nasa ganun sitwasyon, ibinigay din sa iyo yung salitang be still. Relax. Sa mababaw na salita, anong tingin mo? Hindi pwede mag-relax eh. Ganito ang mangyayari. Hindi pwedeng walang gagawin. Dumating ka naman din, ganong kalagayan. Mas nagtitiwala ka sa Diyos kaysa sa isip mo at senaryo, sirkumstansya ng buhay mo. O mas nagtitiwala ka sa sirkumstansya, senaryo, kalagayan ng buhay mo at hindi sa Diyos. Kasi naniniwala pa rin tayo sa ating math. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Pagdating sa math ng Diyos, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Trinity po yun. As a conclusion, God's character is just, but not limited by our logic. The book ultimately reveals God's justice is deeper than human comprehension. We cannot align God's way without own ideas of fairness. In contrast, human understanding of fairness with God's perfect, often mysterious justice, which operates on eternal balances. So makita mo, hindi talaga mag-align. Kahit anong gawin natin, hindi magpapanagpo ang isip natin sa isip ng Diyos. Kasi magkaiwalay nga eh. Ang sabi nga, sa theology, sa seminaryo namin, God is knowable. Nakikilala na natin ng Diyos. Meron tayong revelation eh. Etong libro na to. Etong Biblia, it's God revelation. Kung sino siya. Pero still, incomprehensible siya. Hindi mo siya maintindihan. Inscrutable, hindi mo siya mai-scrutinize. May imbestigahan, parang palaka. Iyakin mo para maintindihan mo kung ano yung kanyang anatomy. Hindi po ganun ng Diyos. Hindi mo siya mai-scrutinize. Inscrutable po siya. Incomprehensible. Hindi mo siya maintindihan, pero makikilala mo siya. God's actions, however painful, are always just, even if they seem unfair from human perspective. Ang kilos po ng Diyos, kahit na napakasakit, ay lagi po siyang tama sa hatol. Even if they seem unfair from human perspective, kahit hindi natin siya maintindihan. Kasi ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos,
Hindi siya nagtatanong. Imagine mo, yung mga reklamo ni Job, ilang chapter din ang tanong sa kanya. Sample lang po kayo. Paano tinanong si Job? Do you know when the mountain goats give birth? Chapter 39 verse 1. Do you observe the calving of the doves? Can you number the months that they fulfill? And do you know the time when they give birth? When they crouch, bring forth their offspring, and are delivered of their young. Their young ones become strong. They grow up in the open. They go out and do not return to them. Who has let the wildest donkey go free? Who has loosed the bonds of the sweet donkey? From whom I given the arid plain from his home, and the salt land for his dwelling place. Hindi ko pa napipili yung verse, pero halos lahat yan tanong. Ang sabi, praise like a man. So, nagtanong din si Job. Who is it that darken counsel my word by words without knowledge? Sinagot na siya. Sabi ng Panginoon, dress for action like a man. I will question you and you make it known to me. Job chapter 38 verse 3. Maraming tanong. Alam mo, yung tanong mo, ilang beses ka ba magtatanong sa Diyos sa nangyayari sa buhay mo? Alam mo, pag ibinalik yung tanong sa iyo, ganun din ang sasagot mo kagaya ni Job. Even though you slay me, I will still hope, I will still trust in you. Kasi, paunawa sa iyo ng Diyos, wala kang karapatang magtanong. Kasi, eternal God ang nagplano ng buhay mo. Hindi ka pa ipinapanganak, nakaplano ka na hanggang kamatayan mo. Even yung paghihirap mo, kasama yan. Pero lahat yan, may layunin para lalong magtiwala ka sa Diyos. So yung ating response yung kagaya din ng nakaraang linggo. Ano ba yung nakaraang linggo natin? God moves in His mysterious way. So ganun, kahit anong balik po natin, iisa lang po ang tinuturo ng kwento ni Job. Wala po tayong karapatan magtanong sa nangyayari sa buhay natin. Ang tangi lang po natin magagawa ay magtiwala sa Kanya hanggang sa ating kamatayan. Kasi wala po siyang ibang ginawa kundi kabutihan ng bawat isa sa atin. Gaya sinabi ni Pablo, everything works for good for those who love God. Lahat yan for good. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po patuloy pagsalamat sa inyo sa umagang ito. Tunay nga na medyo napakahirap intindihin ang kwento ni Job. Pero isa lang po ang pinaunawa sa amin, na dapat kami magtiwala sa inyo, lalo na sa mga sitwasyon na hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. Tunay nga na tulungan niyo po kami na lubos kami magtiwala sa inyo lamang dahil kami po ay naniniwala wala po kayong ibang hinangan sa bawat isa sa atin kundi pawang kabutihan lamang. Kaya tulungan niyo po kami at ang iba pang maraming mga mahal sa buhay na matuto rin na magtiwala sa Diyos, matutong lumapit sa Kanya lalo na sa kung panahon na nagkakasala siya, ay patuloy po na lumapit sa Diyos dahil siya po ay merong habag sa mga taong lumalapit at nagtitiwala sa Kanya at lalo na sa humihingi ng tawad at nagsisisi sa kanyang ginawa. Sa Kanya po nakalaan ang biyaya ng Diyos ng Kanyang kahabagan at pananampalataya at sa Kanya po pinagkakaloob ang buhay na walang hanggan sa mga nagtiwala sa Kanyang anak na si Kristo na ibinigay niyo
para sa katubusan ng kasalanan ng bawat isa sa amin. Kaya kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang tinapos na gawa sa buhay niya at kamatayan sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga po, lubos kami nagtitiwala sa inyo na sa namang oras na kami po ay madatnan nyo at kami po ay marap sa inyo. Mabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming sabdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.